Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si dating Vice President Leni Robredo, nung nakaraang araw, galing na mismo kay dating VP Leni na kung siya ang tatanungin, hindi na. Kasi tinanong siya ng isang Bicolanong journalist, si Dindo Balares. Sabi niya, tinanong siya ni Dindo Balares kung tatakbo pa ba sa pagka-presidente sa 2028. Kinote ni Dindo Balares, si dating Vice President Leni Robredo, sinabi niya na hindi siya. Wala na siyang plano. Kung siya ang tatanungin, para sa kanya, wala na. Ayaw niya na sa national position. Sabi niya, napakarami niyang ginagawa sa local bilang mayor ng Naga City sa ngayon. At ang gulo na daw sa taas eh. Ayaw niya nang makisaw-saw pa dyan. Yun ang sabi ni dating Vice President Leni Robredo. O ngayon, biglang nag-react naman dyan si Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, dapat kiusapan si dating VP Leni na wag siyang mag-decide muna ng ganun. Wag muna siyang magdesisyon ng sarado na hindi na siya tatakbo. Kaya nakiusap si Kiko Pangilinan sa mga kakampings, dilawan, posisyon at tulungan na kausapin si Leni para hindi ito sarado. Dapat maging bukas pa rin siya sa ideya na tatakbo kasi marami pa rin namang supporter si Leni. Siya pa rin naman ang tinitingnan ng pinakamalakas na pambato ng oposisyon. Kaya kaya kumbaga marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Maraming naniniwala na siya pa rin ang pinakamalakas na pwedeng panlaban. Totoo, nandyan si Senadora Risa, pero si Senadora Risa naman ang sabi niya kung tatakbo si Leni, hindi siya tatakbo eh. Out of respect kay Leni. Saka alam naman na ni Risa na mas malakas si Leni. Anyway, ang reaksyon ngayon ni Atty. Barry Gutierrez, si Atty. Barry Gutierrez, akbayan yan. Pero official na tagapagsalita yan, spokesperson, ni dating Vice President Leni Robredo nung Vice President siya, Atty. Barry Gutierrez. Ngayon, sabi ni Atty. Barry Gutierrez, imposible na si dating VP Leni na tumakbo pang presidente, sabi niya. Yun ang pagtingin ni Atty. Barry Gutierrez. Kasi sabi niya, sa tingin niya kay Leni ngayon, nag-i-enjoy na, masaya na siya sa pagiging mayor ng Naga. At unang term niya pa lang ito. So tatapusin pa niyan ang 3 term, sabi niya. Tatapusin yan. Kasi makikita mo naman sa mga ginagawa ngayon ni dating VP Leni, mayor na ng Naga. Ang gaganda ng mga programa niya sa Naga at nag-i-enjoy siya na yung mga gusto niyang programa nagagawa niya, na ipapatupad niya. Kaya sabi ni Barry Gutierrez, Atty. Gutierrez, wala na, sa tingin niya imposible na yung maulit pa yung Kakampings 2.0 na si Leni ang tatakbo. Hindi na kasi mas nakikita niya tatapusin ng dating VP Leni Robredo ang 3 terms niya. At unang term niya pa lang ito. Kaya siyempre itong si dating spokesperson ni VP Leni na si Atty. Barry, kilala niya si Leni kasi matagal silang nagsama eh. Alam niya yung takbo ng pag-iisip nito. Kaya naniniwala siya, sabi ni Atty. Barry Gutierrez, wala na yun. Yung mga nagtutulak na tumakbo pa si Leni, hindi na yan. Wala na. Imposible na yan na mangyari. Nauobserbahan niya si Leni ngayon na grabe ang atensyon, grabe ang focus, nag-i-enjoy siyang sobra sa kanyang pagiging mayor. Kaya tatapusin niya ang 3 terms niyan. Yan ang fearless forecast ni Atty. Barry Gutierrez. Ewan natin kung kung malalaman natin yan. Pero si Barry Gutierrez din kasi, siyempre, ang bias niya, akbayan siya, siyempre gusto niya si Risa. Gusto niya si Risa. Pero maraming mga supporters ng Kakampings, Leni pa rin eh. At mayroon ding mga supporters ng Kakamping na kung hindi tatakbo si Leni, Bam Aquino sila.
or may iba pa nga, Kiko Pangilinan. Kaya, actually, sa totoo lang, dapat talaga makapag-decide ang oposisyon sa pinakamaaga. Dapat mga next year, maagang bahagi ng 2026, makapag-decide na ang oposisyon. Si Senadora Risa Hontiveros nagsabi na, tatakbo siya. Kung hindi tatakbo si Leni o kung walang oposisyon tatakbo, willing siya na tumakbo. Kaya lang, siyempre, kung tatakbo si Leni, mag-giveaway yan si Risa. Kaya lang, mayroon namang mga nakakamping sa Dilawan, kung si BP Leni daw hindi tatakbo, Bam Aquino sila. Kaya wala pang pinagkakaisang desisyon ang posisyon. Kasama na ang mga kakamping sa Dilawan. Ha? Pero kailangan ma-resolve yan. Sino ba talaga? Dapat isa lang. Ha? Kapag hindi tumakbo si Leni, kung si Risa, hindi pwedeng may Bam, may Risa. Hindi pwede. Dapat ma-resolve yan ng oposisyon, ng mga kakampings. Ang makaka-resolve yan, si Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo pa rin naman ang kinikilalang rene-recognize siya ni Bam, rene-recognize siya ni Kiko, rene-recognize ni Laila, rene-recognize ni Risa. Si BP Leni pa rin yan. Kaya pag nagsabi si BP Leni ganito, ganyan, susunod din naman ang oposisyon dyan. At least sa sa level ng akbayan, liberal, Tindig Pilipinas, yung mga grupong identified sa kakampings. Mag-aano yan, kung anong sabihin ni Leni, susunod yan. Kung anong sasabihin ni Leni Robredo. Ako lang, yun yung nakikita ko dyan. Kaya, bagamat totoo, o malaki rin talaga ang posibilidad na hindi na tumakbo si Leni, tulad ng sinabi ni Atty. Barry, pero sa tingin ko, susuporta yan si Leni kung sino man ang pambato ng oposisyon. At kanino man yan, mag-Bam Aquino man yan, mag-Risa Hontiveros, suportado yan ni Leni. Kaya ang kailangan mismo, yung hanay mismo ng oposisyon, mag-decide din talaga. Sino ba talaga? Hindi pwedeng mahati sa panahong ito. At kailangan mag-decide na ng maaga para makapaghanda rin ng maaga. Hindi tulad nung 2022, nung takbo ni Leni, si dating BP Leni kasi noon, nag-decide October na. October 2021, panahon na ng filing of candidacies. O imagine niyo, October 2021, filing of candidacies, tapos May 2022, eleksyon na. Masyado ng kapos. Masyado ng kapos sa preparations. Kaya talaga yon, medyo hindi na dapat maulit yung gano'n. Medyo mabuti na lang si Senadora Risa naghahanda talagang tumakbo. Kaya makikita natin si Senadora Risa talaga naghahanda. Kung hindi tumakbo si Leni, tatakbo siya. Yan yung pero kay BP Leni talaga ang desisyon eh. Kay BP Leni. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.